Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 106 ng International League. Nagawa ngang mabawian ng Kuzo ang kupunan ng Shoku at dahil ito sa napakagandang play nitong si Sanji at Ishido at dahil sa nakapuntos itong si Sanji, niyabangan niya ng gusto itong si Sendo. Kaya naman, itong si Fujima ay nakaisip ng plano upang mabawian ni Sendo itong si Sanji. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shoku ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Jin. Hindi niyo magagawa ang inyong plano, Bansot. Ngayon, humanda na kayo. Dahil sa posisyon na to, titiyakin namin na maaagaw namin ang bola mula sa inyo. Yan ang sabi ni Jin na talaga namang dumidepensa ng mahigpit kay Ryota. Habang itong si Ryota naman ay talaga namang patuloy lang sa pag-atake sa depensa ni Jin. Ngunit, baka sa mukha ni Ryota na talaga namang nahihirapan ito sa ginagawang depensa ni Jin sa kanya. Nakakainis, ang higpit naman ng depensa ng Jin na to. Ayaw niya talaga akong palusutin sa depensa niya. Wala akong makita kahit konting butas laban sa kanya. Nakakainis. Kailangan ko nang maipasa ang bola bago pa ako magitgit ng tuluyan ng lalaking ito. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay pasa patalbog ng bola papunta kay Fujima. At nahawak na ni Fujima ang bola, mabilis niya din naman itong idrinibol at inatake nito ang depensa ni Ken. At sa pagkakataon na to, madali niya lamang nagawang lusutan ang ginagawang depensa ni Ken sa kanya. Ngunit, nang malapit na itong si Fujima sa kanilang basket, agad din naman itong binantayan ng mahigpit ni Ryo. Subalit, bigla din namang ipinasa ni Fujima ang bola papunta kay Sendo. Sige na, Sendo! Yan ang iyong pagkakataon para makapuntos! Dalian mo na! Tumira ka na! Yan ang sigaw ni Ryota. Habang itong si Sendo naman ay nagawa na makuha ang bolang ipinasa ni Fujima sa kanya. At nang hawak na ni Sendo ang bola, agad din naman itong naghanda para gumawa ng puntos. Subalit, bigla din naman siyang inarangan itong si Sanji. Ano binabalak mo, Sendo? Akala mo ba makakagawa ka ng puntos laban sa amin? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil malabong makapuntos ka laban sa depensa ko. Ngayon, humanda ka na, Sendo. Dahil sa posisyon na to, titiyakin ko na magagawa kitang pigilan. Yan ang sabi ni Sanji na talaga namang inaharangan itong si Sendo. Habang itong si Sendo naman ay biglang umiti kay Sanji. Talaga ba, Sanji? Pwes, tignan na lang natin kung magagawa mo nga ba akong pigilan. Ngayon, magsubukan tayo. Subukan natin kung hanggang saan nga ba talaga ang kaya mong gawin. Yan naman ang sabi ni Sendo. Sabay dribble ng bola, sabay double crossover pakaliwa nitong si Sanji. Sabay spin moves ng sobrang bilis pa kanan. Habang itong si Sanji naman ay nagawang masabayan itong si Sendo. Ngunit, nang pagdepensa ni Sanji sa kanyang kanan, bigla itong napahinto ng mabilis. Dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Akagi sa kanyang harapan. At talaga namang sobrang tindi ng ginagawang screen ni Akagi sa kanya. Ano? Isang screen? Isang screen mula sa dambuhalang lalaking ito? Grabe, sobrang lakas niya. Hindi ko man lang magawang mapaatras ang kanyang katawan. Grabe ang screen ng lalaking ito. Mas malakas pa ang kanyang katawan kumpara kay Morishige. Nakakainis. Nadali ako ng Sendo na to ah. Ito pala ang kanyang plano para hindi ko siya magawang pigilan. Yan ang sabi ni Sanji sa kanyang sarili na talaga namang sobrang naiinis dahil na nga sa nagawa siyang maisahan itong mga malalaro ng Shoku. At nang makalusot na itong si Sendo kay Sanji, bigla naman siyang umatras at pumunta sa Rainbow Area. Sabay tumalon ito at tumira ng isang napaka-solid na tres. At sa pagkakataon na to, wala na nakasabay pa kay Sendo. Kaya naman, nagawa nitong maipasok ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang makuha na nila ang kalamangan laban sa Kuzo. Habang itong si Akagi naman ay biglang tinitigan itong si Sanji. Ano na, Sanji? Mahina ka pala eh. Isang screen ko pa lang sa'yo, hindi ka na nakaubra pa sa akin. Mukhang alam ko na agad ang iyong kahinaan ah. Yan ang sabi ni Akagi na talaga namang nakatitig kay Sanji.
Habang itong si Sanji naman ay napatingin na lang kay Akagi. Dahil na nga sa totoo naman ang sinabi ni Akagi sa kanya na hindi niya kaya itong si Akagi pag-usapang lakas ng katawan. Binawian agad ni Sendo ng isang tres ang kanilang kalaban Mukhang may gustong patunayan itong si Sendo. Yan ang napansin na sabi ni Seto. Tama ka nga, Captain. Nakakatakot din itong si Sendo kapag nagseryoso ito sa laban. At sa totoo lang, para sa akin, mas mahusay pa siya kaysa kay Rukawa. Kaya naman, kung sakaling may tatanghal din na ace player dito, sa tingin ko talaga, itong si Sendo ang nararapat sa posisyon na yon. Yan naman ang sabi ni Yamato. Sang-ayon ako sa Yamato. Subalit, hindi din naman natin matatanggi na mahusay din itong si Rukawa. Nagagawa niyang higitan ang lahat ng kanyang nakakalaban. Kaya naman, may potential din itong si Rukawa para sa titulong ace player. Pero kung usapang galing talaga ang labanan dito, para sa akin, ibang klase talaga itong si Sendo. Dahil meron siyang talento na hindi kayang gawin ng ibang manlalaro, lalo na kapag nagseryoso na ito sa laban. Yan naman ang sabi ni Kenji. Sa kabilang banda naman, mabalik na tayo sa loob ng court. At dito ay agad na nilapitan ni Fujima itong si Sendo, sabay pinuri ito. Nice one, Sendo. Sabi ko na ba, magagawa mo agad makabawi sa Sanji na yon. Yan ang sabi ni Fujima. Salamat sa inyo mga kasama. Salamat dahil ipinagkatiwala niyo sa akin ang posisyon na yon. Hayaan nyo, hindi ko kayo bibiguin. Bawat posisyon na ipapasa nyo sa akin ng bola, hindi ko yun sasayangin. At hindi ko hahayaan na maisablay ko ang bawat tira ko. Yan naman ang sabi ni Sendo. Habang itong si Ishido naman ay biglang nilapitan si Sanji. Ano na, Sanji? Asa na ngayon yung yabang mo? Ang aga mo kasi magyabang Yan tuloy, nabawian ka niya agad. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka muna magyayabang hanggat hindi pa tayo nakakalamang ng todo Yan ang sabi ni Ishido. Huwag kang papansin dyan, Ishido. Masyado kang bilib sa lalaking yun Nakachamba lang naman sa akin ang lalaking yun kaya siya nakagawa ng puntos. Pero hindi na yun mauulit pa. Dahil hindi ko nahayaan pa na makaisa sa akin ang Sendo na yon. Yan naman ang sabi ni Sanji. Kung gano'n naman pala, edi magseryoso na tayo sa laban. At ipakita na natin sa mga manlalaro ng Shouku kung sino nga ba talaga ang kupunan ng Kuzo. Yan naman ang sabi ni Ishido na talaga namang sobrang naging seryoso na. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kuzo ang bola at dinadala na ito ni Jin papunta sa kanilang basket. Team, ayos tayo! Huwag nating hayaan na lumaki pa ang kalamangan ng Shouku sa atin. Kailangan natin habulin ang score nila upang hindi tayo mahirapan masyado. Ngayon, gagawa tayo ng punto sa kahit na anong paraan. At ikaw, Sanji, humanda ka na. Kailangan mo ng kumilos upang mapagtanto ng kupunan ng Shouku na hindi nila tayo kaya. Kaya naman, Sanji at Ishido, simulan nyo na magwala. Kailangan habang maaga pa lang, tayo na ang nagkokontrol ng laban na to. Yan ang sabi ni Jin na talaga namang sobrang seryoso na. Nang bigla itong binantayan ng maigpit ni Fujima. Hoy Jin, hindi ko alam kung gaano ka nga ba talaga kalakas. Ngunit, base sa mga nakita kong galaw mo kanina, mukhang maibubuga ka nga talaga. At natitiyak ako na isa ka din sa mga top player na Kuzo. Kaya naman, kung ako sa'yo, ipakita mo na sa akin yung tunay mong laro. Dahil kung hindi mo yan gagawin, titiyakin ko sa'yo na dudurugin kita sa laban na to. Yan ang sabi ni Fujima. Habang itong si Jin naman ay labis na nainis sa sinabi ni Fujima sa kanya. Ang yabang mo naman. Akala mo ba porkit nakalusot ka sa akin kanina ay magagawa mo na akong talunin? Ang bilis din naman pala lumaki ng ulo mo, bata. Pero sige, pagbibigyan kita, bata. At sana wag mo itong pagsisihan dahil ipapakita ko na sa'yo ang aking tunay na laro. Yan naman ang sabi ni Jin na talaga namang sinimula na ang pag-dribble sa bola. At talaga namang sobrang bilis ng ginagawang pag-atake ni Jin dito sa depensa ni Fujima. Atake sa kaliwa, atake sa kanan. Yan ang paulit-ulit na ginagawa ni Jin sa maigpit na depensa ni Fujima. Ano na, Jin? Hanggang dito ka na lang ba? Bakit parang hindi ka makalusot sa aking depensa? Yan ang sabi ni Fujima. Nang biglang ngumiti itong si Jin. Magantay ka lang, Fujima. Dahil hindi pa naman ako tapos umatake. Ngayon, ipapakita ko sa'yo na hindi lang yung si Miyagi ang kaya kong lusutan, kundi ang isang katulad mo din na mayabang. Yan naman ang sabi ni Jin. Sabay changing face pakaliwa ni Fujima. Sabay dribble ng bola at inulusot ito sa magkabilang binte ni Fujima. Sabay spin moves pa kanan at kinuha ang bolang i-drenable nito sa magkabilang binte ni Fujima. At tuluyan na nga siyang nakalusot sa depensa nitong si Fujima na labis na ikinagulat nito. Ano? Nakalusot siya sa depensa ko? Hindi ko inaasahan ng ganong play niya. Masyado kong minaliit ang lalaking ito. Katulad din siya ni Ryota. Magaling sa dribbling. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili.
habang itong si Jin naman ay tuluyan ang nakalusot sa depensa ni Fujima. Kita na lang tayo mamaya, bansot na Fujima. Ngayon, siguro alam mo na malayong agwat nating dalawa. Huwag mong ikukumpara ang galing ko sa husay mo. Dalang kupunan ninyo ay malabong makahabol sa aming kupunan. Yan ang sabi ni Jin na talaga namang nakangiti at nakalusot na nga kay Fujima. At ang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at takmang gagawa ng isang layup. Ngunit, itong si Akagi ay biglang tumalon at pilit na sinasabayan itong si Jin sa itaas. Hindi mo yan may papasok, Jin. Hindi kita hahayaan na makapuntos dito sa ilalim ng basket. Dahil walang madali ang puntos na magaganap mula sa inyo. Yan ang sigaw ni Akagi. Habang itong si Jin naman ay labis na nagulat. Ano? Paano siya nakawala sa depensa nitong si Sanji? Patay na. Siguradong magagawa niya ako masupalpal dito. Naku po, delikado ako. Kailangan ko makaisip ng paraan. Yan naman ang sabi ni Jin sa kanyang sarili. Ngunit, bigla namang may sumulpot sa ilalim nitong si Akagi. Sabay sumigaw ito ng napakalakas. Captain! Dito! Ako natatapos sa posisyon na ito! Yan ang sabi ni Sanji, na talaga namang nakaabang na sa bolang ipapasa sa kanya nitong si Jin. At dito na nagtatapos ang Chapter 106 ng International League.